damit ko yung mga damit ko nakahangir eh, dahil nilaban nga. Patay ka, wala akong damit. Tapos sabi sa akin ni nanay, oh, Rina, antayin kita ha. Antayin kita, sabi sa akin. Opo, Nay. Ano oras ka darating? Dali lang. Ang alas 6, nandito na ako. 6. Ano ba yan? Ayaw na akong pukulan ng tatay. Hindi ka uuwi. Magtana na daw kami. Magtana kami. Magtana na kayo? Magtana naman. Sabi sa amin, dinala niya ako sa kaibigan niya. Kaibigan niya na taga... Magtana kayo, tapos nakitira kayo? Dinala kami doon. Dinala niya ako doon sa kaibigan niya. Ganun pala magtanan. Sabi narinig ko, Hoy, Lenny! Ano yung kasama mo? High school? High school ka ba? Sabi niya, hindi, kaklase ko yan, oy. Tapos? Sabi, naku, lagot ka. Baka yan, high school pa lang. Di man, sabi niya, hindi, kaklase ko yan. Ano? Tapos? Binuntahan niya ngayon. Sabi daw ni nanay, ilabas mo ang anak mo! Nilabas naman. Wala naman kami dun eh. Sabi ko nga, nasa kaibigan nga pala. Hindi, ang mami. Sabi daw ng mami sa kanya, huwag kang magmorumentado rito. Kung nandyan yung anak mo sa loob, ilalabas namin. Huwag kang magmorumentado dito sa prank. Galit na galit daw ang nanay, si Lola. Ilabas mo ang anak ko! Dahil siyempre, hinahanap din ang pangalan ng tatay, ang pangalan ng nanay. Ilabas mo ang anak ko, agabi na! No, wala din yung anak na yun. Hinahanap din kami. Tapos nakita kami. Sabi ng mami sa tatay, binigyan niya ng pera. Nasa kwarto ako, di ako lumalabas. Lenny, ano bang ginawa mo, anak? Mahit naman lumali ang mami. Sabi niya, tapos tinawag, alika rito, Rina. Pero alam mo nung mag-boyfriend kami ng tatay, dinadala ako ng tatay sa bahay. Tsaka, kanila. Parang yung ginagawa ko dito. Maayos. Sabi niya sa akin ng mami, o Rina, magtapos kayo ha. Panganay si Renny. Sabi sa akin, opo, magtatapos po kami. Huwag muna kayo mag-aasawa. Mas magandang may natapos. Opo. Doon pa ako kumakain. Dinadala nga ako ng tatay niya. Oo, paganda si Rina. Ano gusto mong ulam? Nagtanong kami. Nagbago. Mapagugas ka doon. Nakita niya kami. Tinawag niya ako. Sabi niya sa akin, sanay ba ang nanay mo na nakikitulog ka sa ibang bahay? Sabi ko, hindi po. Hindi po ako nakikitulog sa ibang bahay. Ganon? Hindi sanay ang nanay mo at mga kapatid mo na nakikitulog ka sa bahay ng iba? Sabi ko, opo. Tumigil siya. Si Renny. Oy, Renato, halika rito. Pumasok na ako sa loob. Pinapasok na ako sa kwarto. Pumasok ka na sa kwarto. Naninig mo? Oo. Dali. Hindi. Ganon. Sabing ganon. Binigyan ng pera ang tatay. Ito, pamasahin. Ibalik mo siya sa kanila. Kala ko, umalis na kayo eh. Ganon ang salita niya sa tatay. Ang tatay, hindi naman magsasalita. Ano lang, bakit ganon? Anong nangyari? Tatapos ka. Sinasabi rin ng lolo nyo. Kasi iuwi siya eh. Baka hindi na siya bumalik. Nagtanong na kami. Sabi ng mami, ibalik mo siya. Ibalik mo siya, Renny. Mamayang hapon, kailangan nasa bahay ka na. Ganyan talaga lagi si Lola Mami. Kalmado talaga mo sila. Di gano'n. Ang ginawa ni tatay? Di, pasok ang tatay niya sa loob. Miiyak. Ibabalik mo ako? Salta ko sa kanya, ba't kita ibabalik? Sabi, itinanong nga kita, ibabalik kita? Paninindigan natin ito. Kahit anong mangyari. Kinuha lang yung pamasahe. So, kinuha lang niya yung pera.
Ang ginawa naman namin, Namuhunan. sabi niya, pumunta tayo sa ninang. Nakikita mo yung, di ba may ninang tayo? Namuhunan agad. May kawayan. Hindi, ang bahay pa nun sa tulo pa yun, anak, teacher yun, co-teacher yun ng mami. Sabi niya, May pumunta konti tayo. pero namuhunan agad. Pumunta tayo. Ikaw ba yung chinkitan? Uy, sabi ng tatay, sabi niya, hindi. Yung ninang ko sa binyag o kumpil, ninang niya na sa binyag, ninang pa niya sa kumpil. Tapos kumarit, co-teacher ng mami. Sabi ng tatay, alam ko ang bahay nun. Pumunta tayo sa bahay niya. Sabi ko, ano gagawin natin doon? Lalapit tayo sa kanya. Siya makikipag-usap kay mami. Na hindi kita ibabalik. Di nagpunta kami doon. Ako, Renato, anong ginawa mo, anak? Sabi ko, anong nangyari? O sige, kumain muna kayo dito. Ano bang nangyari sa inyo? Ganun. Tapos siguro, tinitingnan lang ako, talagang mahal mo nga si Rina. Talaga nagmamahalan kayong dalawa. Ano ngayon ang gagawin natin? Sabi ng tatay, Nina, kausapin mo pong mami na hindi ko ibabalik si Rina. Hindi, ganun ang ginawa. Kaya ang nanay ko matapang. Matapang si nanay. Pumunta na naman. Ilabas nyo! Oo, kasi nandun na ka, di ba? Ang tapang. Hindi na pang Sabi ko, hindi. Ang ginawa naman din, tinawagan ko yung auntie ko sa Pandakan. Yung bunsong kapatid ng nanay ko. Ang dami na palang dinama. Sabi niya gano'n, auntie, sabi ko gano'n, samahan mo kami, uwi kami sa Sampaloc. Oo, naku, tumawag ang nanay mo ito, galit na galit sa'yo. Tapos kinausap si tatay. Sabi niya, oy Rene, Renato, ikaw ba si Methodist yun? Opo, ako po. Mahal mo ba talaga si Rina? Opo. Kung mahal mo siya, umuwi kayo sa Sampaloc. Umuwi kayo doon. Magpakita kayo sa nanay niya. No, parang nga naman matapos na. Samahan nyo kami. Sinamahan kami noon. Yung ninang niya sa kumpil at binyag nagpunta sa mami. Kami, sinamahan kami ni auntie sa nanay ko. Nakita ako din ako. Ayun na siya. Malapit na lang. Inaabangan niya kami. Ikaw talaga! Sabi, nakakover ako. Hinatak ako ni Renato. Di akatawagan ako. Tapos sinuntok yung nanay mo. Kami iyak si nanay. Sabi niya, umupo kayo rito. Sabi sa tatay. Grabe, ang talaga dito. Ngayong araw na to, sabi niya, kung hindi ka makakauwi sa inyo, bibigyan kita ng isa o 2 araw. Pumunta ka, umuwi ka sa inyo, pero babalik ka. Babalik ka rito. Kung hindi, padadampot kita. Ipakukulong kita. Pero ano kung kasi matataas ang ng kamag-anak namin sa gobyerno. Yung lolo ko, napang-rampo yan, nasa mataas ang posisyon. Kamag-anak namin natin si Marcos. Malayo nga lang, sa side ng nanay. Hindi, wala. Baka naman, yung bigas gawin 20 mo. Gawin mo naman Sabi, opo. Sabi ng nanay ko sa tatay, bukas din gusto kong makita ang tatay at nanay mo rito. Opo. Sabi ni tatay, nako, andyan na sila, ang daddy, ang nanay. Sabi ng nanay ko, hindi pakasalan ni Renato si Rina. Kung may kamag-anak akong lawyer, ano ba yun, yung mataas? Ano ba yung mataas sa lawyer? Hepe, ano ba? Upper lawyer. Ano ba yun? Basta ganun. Higher attorney. Judge? Yun, judge. Prosecutor. Adamos. Judge. Sa Quezon City. Sa Manila. Maluwag. Hindi, ang kasama sila sa Ikinasal na kami. Siyempre, itinira na ako sa kanila. Itinira na ako sa by hook or by crook, pakasal mo yung anak ko. Kung hindi. Graduate na po kayo. Hindi. Second year ako.
Third year na ako, Nay. ang tatay ay Fourth year na dapat ako, graduating. Walang K-12. fourth year, first sem. Ang mechanical engineering, 5 years yun. In short, hindi kami tumira sa kanila. Pero maganda rin yung ginawa sa amin. Pero silang paupahan sa bahay nila na yung kasi laki sa yung kwarto namin. Bakit hindi mo sinasabi? Kasing laki ng kwarto. Pinaalis ng mami yung nakatira doon. Sa Nicodemus? Tapos pinatira niya kami doon. Sabi ng mami, binigyan niya kami ng 300 pesos. Bibigyan ko kayo ng 300 pesos, bahala kayo kung gagawin niyo dyan. Pero simula sa araw na to, hindi ko kayo tutulungan. Alabuin niyo yan, 300 piso niyo. Doon na nagsimulang kalbaryo ng mga ako. Bumili kayo ng punan nyo. Ganun ang nangyari. Pero kung hindi niya rin ginawa sa amin yun, hindi kami matututo. Galing nga eh. Oo, kalkulado lahat ng galaw niya. Pero Lola ang Mami. grabe. Ang lupit niya. Kamusta naman po? Pero nito, mga ilang, siguro isang buwan nang nakikain kami sa kanila. Pagkatapos nun, yung teacher yon kasi papasok sila. Ang liliit pa kaya nila. Si Lolo Ray, si Medi, si Gina, si Becky, si Recto. Dalang panganay nga ang tatay eh. Si Ray nun, college na eh. College. Tapos si Medi, college na rin. Tapos simula kay Uncle Recto, at saka si Lola Becky, high school. Tapos si Lola Gina, elementary pa lang. Sa umaga, kasi may katulong sila eh. Nagluluto, gano'n. Magising ko ng umaga, siyempre, kaya naman ako. Kakain kami, sasabi sa akin eh, yun ang maganda sa kay mami. Bibigyan niya lahat sila ng baon. O Rina, ito pang merienda mo. Pang merienda mo yan. Bibigyan niya ako ng pang merienda. Binibigyan niya ako. Kaya naman ako. O tapos ang gagawin niya, sasabihin niya, maglalaba ako. Siyempre, kanya-kanya ang laba ako. Maglalaba ako. Hindi ka. Teka lang, hindi ko na mapigil ang ihigop. Sabi niya sa akin, dalihan mo. Ano na, sabi niya sa'yo ano? Sabi niya sa akin, hindi niya sinasabi sa akin, maglaba ako ng damit, naglalaba ako. Ang malupit sa lola niyo, kay mami, aantayin niya muna, isampay mo yung damit bago kanya tinanong, ikinula mo ba yan? Ano yun? Binilad sa araw. Oo, ikula. Lalaban mo, na may sabon pa, tapos ikukula Bababad mo mo. lang muna doon. Para May pumuti. sa sa yero. Sabat. O iyaan mo sa araw para matanggal yung mga dumi-dumi, yung mga nakadikit na dumi. Bago mo banlawan? Oo, tapos kababanlawan mo, sasabunin mo uli. Dati. Ganun dati. Kaya maputi ang damit. Magawa nga sa bahay. Ganun. Matagal na. Naku, bago niya pansinin kung ikinula ko, nabanlawan ko na, naisampay ko na. Sasabi sa, hindi po. Ulitin mo. Yung mga damit ni Renato, kasi may katulong sila eh. Yung damit ni Renato, ayusin mo yan. Pula daw ang damit. May pula ang damit. Pula. Tapos binigyan niya kami ng aparador. Siyempre, siyempre akala ko yung tutupiin lang. Bubuksan niya yung aparador. Teacher kasi. Bakit ito halo-halo? May check. Gano'n? Oo. Bakit ang brief, kasama ang t-shirt, sando, short, nakatupi yun ha? Tinanggal. Hindi ganyan ang hindi ganyan. Ganito ang gawin mo. Tinuturuan ka rin ng gano'n? Ganito ang gawin mo. Walay ang puti, t-shirt na puti. May kulay. Yung brief, magkakaiba. Isip ko, ito aparador. Pero kailangan gawin mo yun. Tapos So doon ka natutunay sa mga kay mami. Wait naman nila Eh sa yung mga inyo,
sa amin, natuto kami na gumising ng maaga, marunong maglinis, marunong ako maglinis. So maganda pala yun, nagsanib puwersa. Tapos, Tapos ang linis ng kwarto namin, gagano'n. Maalikabok. Punasan mo lahat yan. Di ba nakita yung kwarto natin? Lahat yun, napupunasan ko yun. ay, ginagawa ni tatay nun. Ano, nagtatrabaho siya. Mababae Nagtitinda. Nagtitinda siya. Hindi Sinama pa siya- daw. Oh, may season 3 tayo. Huwag ka tayo matulog. Meron siyang, sinama siya ni Lolo Elmer. Yun yung pangalan namin. Oo. Na magtinda ng razor. Yung 300 na ibinigay ng mami, napalago namin. In-invest niya doon, kumbaga. Oo. Hanggang sa, syempre, ayaw din niya nagpupunta sila ng malayo, naiiwan ako, ayaw niya nun na iniiwan ako. Ano Gusto nangyari? niya, kung aalis siya, kasama din ako. Pinag-aral nga yan, sabi kong gano'n sa mami, pag-aralin mo kaya ako, ituloy ko kaya ang course ko, mag-aral uli ako. Sabi niya sa akin, kasi ikaw pag-aralin ko, pagtapusin ko na si Renato. Pinag-aral niya uli. Pinag-aral ng tatay. Wala pa kaming anak mo. Dahil ako nabuntis, 6 na buwan, o 1 taon, bago ako nabuntis. Tapos sabi ng tatay, di allowance niya lang, kaming dalawa nasa school. Oo, yung lolo niyo. Hindi makaalis yan. Kami dalawa nasa klase, nakikinig din ako. Ano ba yan? Hindi ko naman naintindihan pinagsasabi ng teacher mo. Dahil mechanical siya eh. Ala, isang semester lang, natapos niya yung 4th year college niya. Dahil ayoko na sumama sa'yo, kung na lang mag-isa. Ayaw naman niya pumasok na mag-isa. Gusto niya kasama ako. O di ba? Ang clingy ni tatay ah. Oo. Tapos, ang ginawa ng mami, ipinasok siyang gwardya. Gwardya sa public school. Tapos, Nanganak na ako, buntis na ako, nanganak na ako. Di kami ng 3. Ang papa mo, ako, kahit umuulan kasi nagagalit naman sa amin. Ano ba? Kahit umuulan, magkakasama kayo ano ba? May pinagdahan. Sama-sama kayo! Bumabagyo na! Ganun. paano mo sa tatay sa part mo? Sama-sama kami lahat. Buhat-buhat ng tatay yung papa mo. Dala-dala ko yung gatas, damit. Matutulog kami sa school. Paggising namin, balik ulit kami. Galit na galit ang mama. Ano ba kayo? Hindi na kayo naghiwa-hiwalay. Kahit bumabagyo, kahit anong oras ng gabi, magkakasama kayo. Saan ba kayo nagpupunta? Sabi ko, tanongin niyo anak niyo. Tapos? Siya ako. Ayaw ko nga sumama eh. Gusto niya palagi kami magkasamang mag-ina eh. Ganun ang lolo mo. Hindi ganun. Ganyan. Alam ko na kung saan nagmana si kuya. Tapos? Ayaw ko ng ganun. Sabi ko nga sa tatay na, tay, habang buhay na ganito tayong dalawa, kung nasaan ka, nandun din ako. Magkatahi kayo sa tagiliran na Ganun. Kaya sabi ko, mag-aaral ako. Hindi pa pala. Sa isip-isip ko, mag-aaral ako. Kasi nagtinda ako ng almusal, merienda. para ka nag-ano. Oo, para lang makasurvive kami. Nakita ko, ang hirap. Hirap. Medyo. Ang hirap ng buhay. Naku, sabi ko sa tatay, ayoko nitong klase ng buhay na to. Sabi ko na sana nagtapos na ako. Tapos punta ako sa nanay ko. Nay, pag-aralin muli ako. Sagot ni Lola, lumandi-landi. Tapos? Sabi niya, pero ang tatay mo, pastor na. Ay? Sinabay niya sa pagwardya tsaka Hindi. engineering? Nagwardya siya, tapos dahil may utak ng tatay, pumasa siya ng civil service. Pumasa siya. Magaling siya sa typing eh.
kapag ka nag-civil service ka at nagpumasok ka sa public, kailangan magaling ka sa typing. Kasi clerk siya. Naipasa niya lahat yun. O di medyo umangat na yung buhay namin ng kaunti. Nagtrabaho na siya sa public, naging clerk na siya. Eh, dahil Kristiyano na kami noon, nagpastor siya. Sabi niya tinatawag, sabi niya na tinatawag siya ng Panginoon. Binagalit na naman ng mami. Oo, kasi di ba, Katoliko dapat. Sila. Naligtas ko. Nagpastor siya. Nung nagpastor na siya, nagalit din. Pinalayas kayo. Kaunti ka lang Hindi, ko hindi lang. naman kami Nasa kabila, pinalayas, oh. pero parang kami. Outsider na, gano'n. Walang ba isang ginawa po ni Elo yung Kinukuha kahoy? kami yung pinapersecute na kami. Parang dinis-own mo yun. Oo. Tapos, Yan, ang papa mo, malalaki na sila. Nag-aaral na sila eh. Siyempre, mga bata. Yan, parang si Jewel. Nakarinig lang ng pinggan, gutom. Kasabi ni, yung kwarto namin, may ganun yun eh. Meron kang pwedeng, kasi yung kwarto namin, kusina nila sa kabila. Siyempre, marami silang pagkain. so O, yung divider, may ganun, tungtungan. Tinandado nila yung pintuan sa kanila, kami, ganun din. Ay, hindi kami makakalipat. May kusina kami sa labas. Di, pag naririnig na ng papa mo, ang ninong mo, tsaka si Tita Rose, na kumakain na sila, sabay-sabay sila. Kasi merong ganun eh. Masisilip sila na kumakain, sasabihin nila, Nana, nagugutom na! Kumain na kami doon. Siyempre, ibang ulam nila. Kami, siyempre, pinagkakasya ko lang yung... Kung ano yung kinikita niya ng time na yun. Galit na galit ang mga. Galit na galit sa amin. Well, parang hindi nyo ba pinapakain mga anak Oo, mo? ganun. Oo. Sabi ko, bumaba kayo dyan mga anak. Gutom ako. Gutom ako. Lalo na yung papa mo. Gutom ako, Nay. Nanay, kumain ka. Gutom pa ako, Nanay. Pinapagalitan ako. Buksan ng mami, yung kawit doon sa kabila. Kakatakin na kanina pa sa mamita. Pinakakain mo ba yung mga anak mo? Opo, mami. Kumain na po kami. Eh, bakit naggangawan? Hindi ko alam. Siguro, gutom pa. Hindi rin kami bibigyan. Pinagalitan niya. O, pinagalitan ako. At saka talagang tinitikis nila. Lesson talaga kasi. Tinitikis nila kami. Sasabihin o ulitin naman ng gabi. Ayan, buntot mo, hila nyo. Oo. Ganyan sila kalupit. Noon. Di, kaya nakakausapin ko yung papa ko, Ninong, si Tita Ros. Hindi kayo, ha? Hindi kayo tumigil, kapuluto ko eh. Isang akat pa. Naku, talaga pinghapon yung pag narinig nilang tumutunog na yung mga pinggan, aakit na sila sabay-sabay sila. Nanay, gutom na ako! Galit na galit sa akin talaga ang mama. Yun yung mga memory sa akin na. Pero sa bandang huli, nakita ko na mabuti yung ginawa niya. Kung hindi nila ginawa yun, hindi kami nagsumika. Hindi kayo maghahanap ng paraan para hindi na maging ganun yung buhay. Tsaka ang stricto niya. Stricto ng mami. Teacher kasi yun. Kasi may merong tao, kasi hindi nila kilala yung family namin. Merong kami kapitbahay, nakilala ang pamilya namin. Kasi minamatay niya ako. Sabi niya sa akin, ganito ba salita? Pangit niya sabi, aba, ang mga taga-Bulacan, aba, ang haba daw ng paa ko. Haba ng hair. Hindi, paan naman. Ang haba daw ng damit ko. Kasi daw, ang galing. Yun, ang galing. Kasi daw, ang galing kong pumili. Sabi ko naman, ang galing niyang pumili. Pumili ng mayaman na angkan. Alam mo, sinagot ko sila, ay, hindi po kami mahirap. Mayaman po kami. Oo, sinabi ko sa kanila. Mayaman po kami. Sabi ko, kasi
Hindi kasi ganito. Sila, yung ulam nila, tarya-tarya. Yung kunyari, yung ulam natin na ganyan, yung kanin nila. O yan ganyan, kanya-kanya kayo. Sabi ko, hindi po kami ganyan kumain. Buffet po kami. Kasi may restaurant kami. Sabi ko po, sinabi ko, alam niyo po ba, hindi po kami mahirap. Sabi ko sa kanila, mayaman po kami. Totoo namang mayaman kami. Kaso Mayaman ayaw po ka lang kami. din talaga bigyan, ano? Sabi ko, mayaman po kami. Hindi po kami ganyan kumain. Kasi may restaurant po kami. Kilala po yung pamilya namin sa amin. Ayun, may nakakakilala sa akin. Sabi, tinanong ngayon, kilala mo ba ang kanito? Opo, naku po, mayaman po yung mga yan. Alam niyo po bang mga kamag-anak niyan? Attorney, teacher, halos lahat ng mga... Sino? Noon? Ganun sila yung sasabihin nila, yan, tutok mo, hila mo. Wala. Nakita nila na hindi ko nagsisinungaling. Kaya pinatunayan nung nakakakilala sa amin, kababata namin, tinanong siya, kilala mo ba si Narina? Kilala mo bang ang kanyan? Opo, ano bang ang kanyan? Naku, mayayaman po yan. Oh, At isa-isa mo mga kanina, teacher. naputol, attorney, Yan, teacher. Ang kamag-anak ko yan, halos attorney at mga teacher. Tas At saka Marcos, no? nurse. Tas Hindi, Marcos. sa side ng tatay ko ako. Sa side ng tatay ko. Sa Pangasinan eh. Tapos, Mayayaman po yan. Kilalang kilala ko sila sa amin. Medyo nagbago ang mga. Kaya nasabi niya sa akin, mayroon pala namang sinasabi ito. Pero dahil din nga kami nakatapos. Kaya ganun. Ba't hindi mo sinabi pala, no? Magaling pala pumili ang tatay. Hindi. oo, ano? Baliktad. Kasi yung parang, sinabi ba naman, ang hapo daw ng damit palda, yun, magaling siyang pumili. O di ba kasi ang side din naman nila may kaya din. Magaling daw akong pumili. Galing. Ganun ang salita. Parang pinaparating kasi sa akin dati pa nila papa na mahirap lang talaga kayo. Hindi. Kami ni tatay. Talagang pinaghihirap kayo para magsumikap kayo. Galing. Pero naiyak ako. Yaman pala talaga. Kasi nga ganun sila tumingin sa amin. Hindi lang ako nagsasalita. Hindi lang ako sa isip-isip ko lang. May Diyos ako. May kinalaman na rin dyan yung pagiging Baptist, mas nakatawag ito. Sabi ko nga, kita nila na anak ko kami.